So palakpakan naman natin yung wins ni Coach Anthony, Coach Nel, and ni Doc Min dyan sa chat. Ayan. Thank you for sharing your wins. No? Malaking ano yun, malaking help yun sa community natin. Na dito kasi sa community natin, di ba? Hindi lang tayo natututo, nai-inspire din tayo. Nade-develop din yung mindset natin. Di ba? Tumatatag din at lumalalim din yung pinaka-importante sa lahat, yung faith natin kay Lord. Ayan. So maraming salamat. And sa lahat ng mga nagkaka-result, no? Congratulations. Maliit man, malaki at sobrang laki, still results yon or wins yon para sa amin and para sa inyo. Kaya dapat lagi mong i-appreciate yon. So, isa sa mga nakita ko, no, na katangian para maging successful ka sa lahat ng ginagawa mo is ito yung i-share ko sa inyo. So tonight, ang topic natin is how to lead yourself. Yan. So pan-transformation on Tuesday talaga. So paano ba mag-lead ng sarili, Coach Jay? Siyempre, sarili na natin ang i-lead. No? How to lead yourself. Sa leadership, bago natin ma-lead yung ibang tao, importante na dapat kaya nating i-lead yung sarili natin. Ayan. Sino dito naniniwala? Bago ka mag-lead ng ibang tao, kaya mo dapat i-lead personally yung sarili mo. Ayan. Kung ikaw to, ramdam mo sa sarili mo na ikaw yung imikatangian ka nito, type me on the chat. Ako yun. Ayan. Type mo na dyan, ako yun. I-claim mo na yan. Yan. And the moment na tinype mo yan, ikaw na yun. And alam nyo ba, yung nag-show up pa lang kayo dito sa training natin, best example na yon na willing kayo to lead yourself. Let's say for example, meron kang click partner. Sabihin natin meron kang bagong click partner. Uy, click partner, attend ka ng training. Meron tayong training sa Clicknomics Monday to Friday. Sinabihan mo yung click partner mo. Sige, attend ako. Anong oras ba yan? Tapos nung tinanong yung anong oras, nakalimutan mo. Kasi hindi ka pala ma-attend. So dapat tayo mismo kung sasabihin natin yung mga click partner natin na umattend ng training, dapat at least sa atin nakikita or nandun tayo mismo at uma-attend ng training. Ayan, kagaya nila Coach Nel, no? Every single day, as long as merong pagkakataon, they show up lagi sa mga training natin. And yun yung katangian na dapat meron tayo para ma-lead natin personally yung sarili natin. Okay? So meron akong 3 tips na i-share sa inyo tonight paano nyo i-lead personally yung sarili nyo leading yung ibang tao o yung mga other click partners natin. Ayan. So very quick lang yung magiging topic natin kasi gusto ko na maging magkaroon pa tayo ng time para pag-usapan din yung mga takeaway nyo later and some Q&A. So yan, unahin natin, ano ba yung tip number 1? Tips number 1, paano mo i-lead yung sarili mo? So ito yon. Ang pinakakailangan mong matutunan, unang-una, take note, is yung tinatawag na discipline. Yan. Can you please type dyan sa chat? Discipline. Ayan. Lead by example, sabi ni Coach Anthony. Discipline. Yan. Pag sinabi itong discipline, ito yung kahit ako, nung bata ako, ayokong dinidisiplina. Makulit kasi ko nung bata ako. No? Kahit sa pag-aaral natin, di ba, yung mga teacher natin, kahit nga dito sa Clicknomics, yung mga coaches natin, dinidisiplina tayo na dapat, ito yung gawin mo, wag mo yung gawin. Pero tayo, ayaw nating sumunod. So, isa sa mga kailangan nating matutunan is discipline. Okay? So, bigyan ko kayo ng ilang mga example paano natin ma-apply yung discipline. Let's say for example, isang strategy or isang way para maging successful ka dito sa Clicknomics, no, is by creating content. Kasi content is yung puhunan natin dito sa Clicknomics. Kung wala kang ipapublish na content, hindi ka magpo-promote, hindi ka magpo-post, walang makaka-discover ng binebenta mo. 'Di ba? Ng ino-offer natin. So karamihan sa content creation, paano natin ma-apply yung discipline?
Sa content creation, kapag narinig nila yung content creation or pag-shoot ng video, pag-create ng content, 'di ba? Nahihiya sila. Gusto nila na kapag nag-post sila, dapat positibo yung sasabihin ng mga tao, 'di ba? So hindi lahat ng mga video na gagawin mo is perfect yan sa simula. Madalas nga talagang magkakamali ka sa mga videos na gagawin mo. Pero, 'di ba? Ginagawa mo siya paulit-ulit and dahil paulit-ulit mo siyang ginagawa, nag-i-improve ka ngayon dun sa ginagawa mo sa content creation. 'Di ba? Discipline 'yon. Content creation, aaminin ko mga click partners, content creation is mahirap kung wala kang discipline. Yung pag-shoot ng video, pag-create ng content, 'di ba? Challenging 'yun kung wala kang discipline sa sarili mo. Paano mo siya gagawin? Ito yung dapat na way paano mo siya i-deliver yung mga videos na to. Or kung wala ka ring tinatawag na hindi ka magiging consistent dun sa mga date na nilagay mo para gumawa ng video. Okay? So pero mas magiging madali lang siya kung meron ka ng discipline. Okay? Mamaya madidiscover nyo bakit importante ito. Sa Clicknomics promotion naman, let's say nag-promote ka sa Clicknomics, 'di ba hindi naman lahat magre-reply dun sa mga taong chinat natin. 'Di ba? Hindi rin lahat magi-engage dun sa mga ipo-post nyo. Ganun sa Clicknomics, no? Hindi lahat ng gagawin mo lahat is magkakaroon ng instant results. Pero doon natututo tayo, nadidisiplina yung sarili natin. Okay, siguro practice lang to, no? Practice to para dun sa mga mas malalaking wins and sales ko dito sa Clicknomics. Ayan. So ganun siya ganun yung tinatawag na discipline. So ibig sabihin, no? Kailangan nating i-discipline yung sarili natin kasi isang way 'yon pagdating sa leading yourself and leading others later on. Kahit na minsan, no? Meron mo ditong masasabi nila na paggising nila sa umaga or sabihin natin ganito, gabi na mga 6 p.m., 6:30, quarter to 7, parang meron silang nararamdaman na I think parang ayokong umattend ng training, baka basta ayokong umattend, naramdaman ko. Pero etong ginawa mo, kahit na ayaw mo, nag-show up ka pa rin. Meron man ditong ganun yung mga na-experience recently or kahit ngayon, type me. Pero kung emergency, walang ano yun, no? Ano yun talaga, valid reason yun. Pero yung tipong available ka, wala kang gagawin, pero alam mo na may training, 'di ba? Kahit na ayaw mo, nag-show up ka pa rin kahit hindi mo siya gusto. And that's the discipline. And soon, kahit hindi mo na siya gusto, nagugustuhan mo na siya kasi nga, 'di ba, meron ka ng disiplina sa sarili mo. Ang dami naman, ayan. Thank you for showing up mga click partners, no? Thank you for being honest na alam ko sa training, lahat ng training, walang training na madali. Kasi yung training madali, 'di ba? Parang easy lang tayo, magiging easy lang tayo. Yung pag-ads madali, yung pag-create ng content madali, yung pag-warm market is madali, 'di ba? Parang easy lang tayo. So sa training, merong training na level 1, training na level 2, and meron din training talagang level 10. Siguro yung level 10 training, yun na yung mga military training na talagang physical and mind training na yon. 'Di ba? So sa atin, nagsisimula tayo sa level 1. Hindi namin kayo agad dinadala dun sa level 10. 'Di ba? So sa lahat mo dito, meron bang nagsabi dito na nung sumali ka siya dito sa Clicknomics, ang sabi ng coach mo, pagka-join mo dito sa Clicknomics, mag-run ka kaagad ng ads, mag-create ka kaagad ng content araw-araw, 'di ba? Mag-Facebook live ka, gawin mo lahat. Mag-warm marketing ka. 'Di ba wala namang ganon? And yung mga coaches natin, inaalagaan talaga tayo na hindi tayo ma-overwhelm. Inaalam ng mga coaches natin na kung saan yung level na dapat muna na gawin natin. Hindi kayo binibigla ng mga coaches. Kasi alam ng mga coaches, no, yung proper strategy and training na nararapat sa mga click partners natin. And here dito sa mga training natin from Monday to Friday, 'di ba? Hindi naman sobrang advanced ang pinag-uusapan natin.
'Di ba? Tuesday, more on transformation. Mindset. 'Di ba? Pinag-uusapan natin heart set din. Ayan, wala pong ganung feeling. If mangyayari po yan, gagawin ko po agad ang pag-attend. Ayan, wala po. No pressure. Yes, ako naman, looking forward sa training. Thank you so much, no? So, discipline. Kailangan ito. Make sure to take note. Ayan. So, next, na gusto kong i-share sa inyo na kailangan nyo is eto, progress over perfection. I-track mo yung mga small wins mo. Wag mong isipin na kapag nag-content ka ngayon, balik tayo dun sa content creation, is marami na kaagad magi-inquire or magba-viral na kaagad yung content mo. Yes, pwedeng mangyari yon sa mga may experience na pagdating sa content creation. Alam na nila kung paano gagawin yon. Meron na silang following. Pero sa simula, no, hindi ka agad ibibigay ng mga social media na yan sa TikTok, sa Facebook, yung maraming views. Yan, progress over perfection. Ganun dapat. Even small wins, kahit na 100 views, 1,000 views, maging happy ka doon sa ginawa mo. Kasi imagine, yung 100 people nanood ng videos mo. Ang dami nun, mga click partners. Yung iba dito, 1,000 views, parang nalulungkot pa. Pag sama-samahin nyo yung 1,000 views, tingnan nyo kung gaano karaming tao yon. And imagine, meron ng mga nanonood ng videos mo from 1,000, 5,000, 10,000. Di ba? Ang dami na nun. 50,000 parang ano na yon. Parang Araneta Coliseum ba is 50,000 max capacity? Parang sobra na yata yon. Parang dun sa ano, sa may arena, I believe, 50,000 nata yung ano nun capacity. So ganun karami yung taong nanonood ng videos mo. And yung mga taong yon nagpakita ng interest about dun sa pinost mo. 'Di ba? So ganun dapat nating tingnan. Lahat magsisimula sa maliliit. And dahan-dahang lalaki yung mga ginagawa natin. So meron akong i-share sa inyo na strategy para mawala yung tinatawag na gusto ko maging perfect sa lahat ng gagawin ko. 'Di ba? So meron akong isang personal story na experience a year ago. So a year ago, I decided na ayun, nakwento ko rin to kahapon, I believe, na mag-workout. Pero yung pinaka-whole story is hindi ko na ikwento sa inyo. So a year ago, I decided to work out. Ayan, meron bang nag-gym dito? Ayan. Ulitin ko ha. At least nag-gym once a year. Ayan. Hindi naman. Siguro yung consistent ka na masasabi mo at least once a week. Ayan. So yun. Consistent ka na yan. Di ba? Or multiple times per week. Pero by the way, kahit hindi ka nag-gym at nag-workout ka sa bahay, nagja-jogging ka sa labas ng bahay nyo, naglalakad ka ng 10,000 steps to 15,000 steps per day, workout na yun. Ayan, meron ba? Meron ba? Go ahead. Ayan, meron ba ditong active sa physical activity? Ayan, meron ba? Go ahead, type mo nga dyan. Kung nagwo-walking ka, ayan, go ahead. Coach Anthony, always nakikita ko si Rose. Basketball, ayan. Guys, sport. Dapat isa to sa mga ano ha, isa to sa mga dapat ginagawa natin kasi dito sa Clicknomics gusto natin na lahat tayo is maging healthy kasi yung product natin is pang healthy yun eh. 'Di ba? Lifestyle, gusto natin 'yun. 'Di ba? In reality, kahit sobrang dami mong kinikita, pero napabayaan mo naman yung health mo, kalusugan mo, 'di ba? Mababaliwala din lahat. Gusto natin na habang lahat tayo is papunta dun sa success na gusto natin, dahan-dahan din nababago yung lifestyle natin. Yun yung gusto natin dito sa Clicknomics. Yan. So, hindi ka agad perfect sa simula. So, back to my story, no? So, a year ago, I decided na mag-workout. Siguro more than 1 year na rin kasi mga June siya eh. June, July, August. So, mga 1 year and 2 months. Ganyan. To be exact. Dati, nag-gym na rin ako, no? Sa mga hindi nakakaalam, mga 2018. Ayan, 2018. Pero, yun, yung ano ko noon, yung schedule ko once a month. Ayan, once a month. For 6 months. And then yung contract ko is 1 year.
Then yung 6 months hindi ko na siya natuloy. Na-busy na ako, napabayaan ko na yung health ko. Um Basta yun, mga in 1 year, 6 months lang yata ako nag-gym for 1 year subscription. And isang reason bakit nangyari siya kasi nga una hindi ko siya talaga sineryoso. Hindi ko siya talaga sineryoso yung pag-gym or pag-workout. And na-realize ko na natuto ko doon. And during the pandemic, um doon ko na na-appreciate na dapat pala talaga na yung physical activity dapat meron ka nun yung pandemic. Kasi 'di ba during the pandemic maraming tinamaan ng mga mental health, 'di ba? Kumbaga naapektuhan tayo, marami nagkaroon ng anxiety, marami nagkaroon ng maraming problema kasi hindi nila alam paano sila babangon. 'Di ba? Maraming mga nawala ng negosyo, maraming nawala ng trabaho, marami. Marami rin nagkaroon ng negosyo pero yung unang buwan, unang linggo, sobrang dami talagang affected, even me. So, yun, may time na parang 1 month yata, 1 month to weeks then nawala talaga parang nagkaroon ako ng anxiety. Hindi ko alam kung ano yung mga next na gagawin ko. And um, sabi ko parang ito na ba yung mag-give up na ba ako or i-continue ko pa yung nasimulan ko. Kasi yun yung time na parang ayoko nang bumalik sa ginagawa ko. Ayan, kung ano ko nakikita nyo ngayon, the way kung paano ko nagki-create ng content, makikita nyo sa social media, active ako sa pagsa-social media, YouTube, Facebook. Dati, during the pandemic, gusto ko na siyang iwanan. Ayan, yung pandemic na yun. Kasi, um, sobrang ano talaga, sobrang naapektuhan ako personally nung pandemic. So yung tipong susuko ka na pero kailangan, 'di ba? Kailangan mong bumangon para sa mga mahal mo sa buhay. Kailangan mong bumangon din para sa mga taong nagtitiwala, 'di ba? So, iyon. So, ang nangyari, bumangon ako. 'Yan. Hindi tayo nagpaapekto, hindi tayo sumuko dahil alam natin na meron tayong malalim na purpose pa na binigay si Lord sa buhay natin. So, yun yung ginawa ko. So ngayon, happy ako na right now nakakapag-serve ako sa community natin dito sa Clicknomics. Masayang-masaya ako kasi nga yung mga even isang tao na matulungan ko na magkaroon ng negosyo tapos yung negosyo na yan posible na makapagpabago ng buhay niya. Masarap sa pakiramdam yun. So yun yung naging yung naging turning point ko na sabi ko babalik ako. Ayan. So pandemic 2021 onwards, ayun. Bumalik ako. Hindi man every day, pero I make sure na I always show up, no? Sa online or in the back end na ginagawa ko yung negosyo ko. So, mas naglaan ako ng mas maraming oras para, 'di ba? Mag-aral ng mga bagong skills, 'di ba? Para magagamit natin sa negosyo na ginagawa natin. So, yun yung nangyari. Ngayon, eto na eto after the pandemic na to, a year ago, I decided to go to gym kasi yun yung isang gusto kong ma-break na kung hindi ko man siya nagawa before, kaya ko siyang gawin ngayon. Yan. So, nagkaroon ng challenge sa sarili ko. May mga time ba sa buhay niyo na china-challenge niyo din yung sarili niyo? Meron ba ditong ganon? Na gusto niya na laging merong challenge. Hindi niyo china-challenge yung ibang tao, pero personally, gusto mong i-challenge yung sarili mo. Meron ka bang ganung mindset? Ayan. Thanks, coach, dahil dyan. Praise God sa inyo. Ayan. Yan. And alam nyo ba, kapag ganyan yung attitude natin, ang challenge ko, nakapag-post ako this week ng isang content, gagawin ko 2 next week. Magandang challenge yon, by the way. Meron kang laging binibreak na record. Hindi siya scarcity mindset, but challenge yon kasi gusto mong mag-grow sa ginagawa mo. 'Di ba? Ako challenge to, by the way, Transformational Tuesday.
nakilala ko as marketing coach, di ba? Pero si Coach J, nandito sa Tuesday, nag-share ng transformation, mindset, di ba? Si Coach J, kung may naka-attend dito nung Saturday, last event natin, si Coach J, naging pastor. Di ba? So challenge yun. Sabi ko, challenge accepted, Coach J. Di ba? Maraming ko natututunan dito sa Clicknomics. Ayan. Inspiring. So kapag merong mga coaches na lumapit sa inyo, ganito, Click Partner Malu, let's say si Click Partner Malu is nasa ano ni Coach Nel. Okay lang ba, Click Partner Malu, na mag-content ka na? Kasi ang tagal mo nang hindi nagko-content. Sabi mo magko-content ka. Challenge ka ni Coach Nel or sino mang mga coaches natin. Tapos ang sagot mo, ano, yes or no ba? Sabihin mo, challenge accepted. Ahu, yan, ganun. Lagi, ahu, let's do this. Ganun dapat. Kakaiba, hindi lang yes or no. Yes, coach, challenge accepted. So, yun, isa yun sa pwedeng ano. Kasi, ang goal naman ng mga coaches natin is i-lead kayo at mag-grow tayo lahat. And kami rin, kaya na kami nagtitraining kasi lahat ng training na ginagawa natin is designed to grow you. Okay? Mag-grow ka and maging successful ka dito sa Clicknomics na ginagawa natin. Marami daw salamat, no? Ayan, consider it done. Challenge accepted. Sige nga, mamaya magpapa-challenge tayo. Ayan. Sige, so tuloy tayo sa training. So back to my story, no? Share ko sa inyo yung ano, share ko sa inyo yung nangyari doon. Ito na 'yan. Um, ito na siya. So, yung picture na to, 1 year ago. Nakikita ba sa screen? Yes, ayan. Good. Yung picture na to is 1 year ago. Nakita nyo dito, ito yung coach ko. Hindi ko lang napakita yung face niya, pero meron kami niyang selfie. Nag-hire ako ng coach ng 4 months. Pero hindi yan every day. Every single day, yung ano namin, parang 4 times, minsan 3 times. 4 times, minsan 3 times a week. Yung coaching. So anong coaching? Mag-a-ads? Hindi. Mag-workout. Tinuruan ako paano yung ganito from basic. Pero bago yan, no? Yung experience ko bago ko makapag-continue at kamunti ka ng hindi. Yung unang araw ko dun sa day 1 ng training is alam nyo ba kung ano nangyari? 3 years hindi ako napag-workout. During the pandemic yun, 2018, mga 3 years ata, 4 years. Ang tagal. So nabigla ako. Yung day 1, sobrang nabigla yung katawan ko. So alam mo yung nangyari? Kapag nabigla ka ng ilang taon tapos nag-workout ka, ayan, napagod ba ang katawan? Bukod sa napagod, itong nangyari. Hinimatay ako mismo dun sa gym. Hindi nag-cramps. Hinimatay ako. Hindi pa ganun kagrabe hindi pa ganun ka-intense yung pinapagawa sa akin. Pero medyo mahirap na rin. Kumbaga, yung training is, masasabi ko na sa beginner is medyo matcha-challenge ka rin. Pero yung pinagawa niya na yun that time, sa akin, right now, masasabi ko na nagagawa ko na siya. So, pinag-ano ko, parang ang dami niyang pinagawa sa akin ng tuloy-tuloy, parang 3 pa lang na exercise. Tapos, bigla akong nahilo that time. And after kong mahilo, napahiga na lang ako. And then pagdilat ko, nahawak-hawak ako ng coach ko, nakataas yung pa ako, tapos binigyan ako ng candy yung pagising ko. Nandun yung misis ko that time. Sayang nga, hindi ako napicturean eh. Kinabahan kasi siya. Pero sabi ko, 40, magkano ba din? 4 months. And then I invest din ng malaki dun sa coaching na yon. Kasi hindi rin biro yung investment kapag personal trainer. Talagang wala siyang refund kasi nga nagbayad ka na. Day 1 pa lang. Sabi ko, babalik pa rin ako coach sa susunod na araw. Yan. So, instead na panghinaan ako ng loob, mas na-motivate ako na dapat gawin ko siya. Kasi imagine kung pinatagal ko yung oras na hindi ako babalik sa pag-workout, guys, siguro ito yung personal experience ko. A year ago, kapag naulanan ako, basta naulanan ako, madalas sinisipon ako, inuubo ko. Kuminsan dito sa bahay, kapag yung mga kids ko, misis ko, nagkakaroon ng sipon or inuubo, lagi ako yung nauuna. Kumbaga ako yung nangahawa. Pero just recently, 2 weeks ago,
Yung wife ko, dalawa kong kids is inubo at sipon. Hindi naman grabe. Pero thank God, ako lang yung hindi tinamaan ng ubo at sipon. Thank, thank God. Kasi ibig sabihin, tumataas na or lumalakas na yung resistensya ko. Doon ko na-appreciate talaga na yung pagbibigay ng discipline sa sarili at pagbibigay ng oras sa sarili is sobrang importante sa ginagawa natin. And mas magiging productive kayo, mga click partners, sa ginagawa nyo. Mas magiging, hindi ko guarantee, mas magiging excited at magiging mabilis yung results nyo. Kasi nga, mas marami na yung power mo. Mas energetic ka na sa ginagawa nyo. Yan. Napansin nyo ba na, kasi 1 year ago pa lang tayo eh. Pero a year ago, I started dito sa training natin sa Clicknomics. Pero, ayun, dati talagang pag nagte-training ako, parang, ay, minsan tinatamad ako pag parang ang baba ng energy ko. Ayun. Pero right now, masasabi ko kahit 7 p.m. na, mag-aalas 8 na. 'Di ba? Kanina galing pa kami sa ospital, nagpa-check up yung bunso ko kasi monthly yon, nagpapabakuna. Pero still, may meeting pa ako kanina habang naghihintay sa ospital. Pero still, 'di ba? Binibigyan tayo. And lakas na yon is, I believe, hindi lang personal lang galing sa akin yon. Galing yun kay God. Binibigyan niya tayo ng strength. Pero yung strength na yon, hindi lang lahat manggagaling sa Kanya. Kailangan pa rin natin yung part natin. Alagaan natin yung katawan natin. 'Di ba? Palakasin natin. Inspiring. Physical exercise. Si Doc Min ang magsasabi sa inyo na importante yon. May mga doctor tayo dito, by the way. So ano na, ito, nakikita nyo dito. Kung gusto nyo ng workout plan, bibilin nyo. Pero pwede kong i-share sa inyo just in case, no? Message lang kayo sa akin. So ito, design to pang beginner. Workout plan yan. So by week, maka-design yan. Kaya meron akong ganito. After kasi ng 4 months, I continue pa for another 2 months. Pero virtual na lang yung coaching namin. Pero in 4 months, talagang nandun si coach para alalayan ako sa training. So ito, kinontinue ko na lang siya. And until now, after 1 year onwards, ginagawa ko pa rin siya. And ina-adjust ko na lang siya. And merong isang application sa iOS and then sa Android. Kapag mag-workout kayo, gamit kayo ng tinatawag na ang application na yun is, eto, papakita ko. Hopefully ma-share ko sa inyo. Ang title nun is, saan ba? Ayan. Strong. Ayan, Strong. Ayan, search nyo na lang Strong dun sa iOS. I-download nyo siya. So dun matatrack nyo ngayon yung progress. May mga templates na din dun. Pero I suggest, consult pa rin kayo sa mga talagang coaches sa talagang may experience na para pag mabigyan kayo ng nararapat na anong gagawin nyo kapag magba-back to gym kayo. Okay? So, strong up yon. Ayan. Ganda nun. So, ano nangyari? Ito na. Ito na. I-reveal ko na. Thanks, Coach Jay. Ayan. May email, no? Nilagay talaga yung email dito, no? Sabi ni Reddy. So, ito po yung transformation na nangyari after a year. Okay? So, yung picture, hindi ko na masyadong na-update. Pero, ito recently lang din naman to. So, ito yung before ako. Bago ako mag-gym, ito ako. Ayan. Nakikita nyo ba, mga click partners? Ayan. Ayan. Bago ko mag-gym, ito ko. Sorry. Tanggalin ko lang tong video kasi bago yan, meron pa yan isa eh. Ayan. Oops. Ito to. Anyway, okay lang. Skip na lang natin yung picture. Pero ito ko yung last year, before. And kung titingnan mo, akala ko, okay naman yung katawang ko before. Pero nung tiningnan ko sa salamin, marami tayong tatrabahuhin. sabi ng anak ko, coach ko. So, sorry. I-share ko sa screen. Sorry naman. Ayan. Ito po ako. Back natin. Ayan. Yan yung transformation. Ayan. Nakikita naman pala sa slide. So ngayon, after 12 months, ito na yung kaya kong gawin sa pag-gym. Ayan ako. Ayan o. Mute ko na lang yung sound. So habang nagdi-discuss tayo. So makikita nyo, iba na yung iba na yung kaya kong buhatin before. Dati inaalalayan pa ako ng coach ko pag magbubuhat, pag magpu-push up. Um Tapos yung yung squat ng tawag doon, yung meron kang bubuhatin. Dati yung coach ko nag-aalangan pag bumubuhat ako.
Pero right now, kahit mag-isa ako, nagagawa ko na siya. Kasi nga, merong proper training dun sa workout. So, ayan, makikita nyo, dati hanggang 2 lang ang kaya ko dyan. Pull up ang tawag dyan. Pero nakailan ba ako dyan? Mga 5 yata, 5 to 6 sa multiple. So, yun yung ano, yun yung masasabi ko na sobrang ano talaga, sobrang laking bagay ng ng dapat, no? Dapat meron kang ano, meron ka talagang time sa sarili mo. Yung time na yon is sobrang laking maitutulong nun. So, discipline. And I always show up kahit mahirap. Mahirap po yung ginagawa sa pag-gym, sobrang hirap talaga. Pero sa una lang 'yan. Once you enjoy, 'di ba? Once you enjoy, hahanap-hanapin mo na. Ayan. So bakit ba pina-flash 'to? Tanggalin ko na nga. Ayan, sige, 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 sige nga, sabi ni June. Mukhang si June. Sige, email mo ako. Hindi na kita pagbabayarin dun sa ano, workout plan. Libre na yun sa'yo, June. Sabi niya kasi mas bata ka daw tingnan ngayon, coach. Anyway, ano, marami naman sa ano, marami naman yun sa online. Pero importante na kung, kung mag-i-invest ka, number one, invest in yourself. Invest in yourself. Hindi lang sa training. Training is ito, ginagawa natin 'yon. Sobrang importante ng investment pagdating sa mindset training, marketing training, skill set training, business. Yung isang investment na minsan nakakalimutan natin, investment sa sarili natin. Sobrang ROI na ako doon sa binayad ko sa coach ko. Nung huling araw nga namin, tinreat ko pa siya doon sa baba ng gym namin eh. Talagang kumain kami doon eh. Pero hindi naman talagang buffet, no? Kain lang. Ayun, tinreat ko lang siya. Tapos niregaluhan ko siya ng yung saktuhan lang na sapatos. And sabi niya, "Coach, first time kong makatanggap." Hindi naman coach, Sir J pala. Siya yung coach ko. "Sir J, first time ko matanggap 'to. Grabe. Thank you so much." Kasi na-appreciate ko yung ano niya, yung talagang dedication dun sa ginagawa niya. And life-changing din sa akin yun kasi nga during the process ng pagko-coaching niya, nagbibigay siya ng motivational advice sa akin, mga inspirational. Kumbaga, minomotivate din niya ako, hindi lang buhatin mo to, ito yung bubuhatin natin. Ang galing, merong mga coaches na ganon, na train sila para i-motivate yung mga students nila. Galing nun. So ngayon, um, sino dito yung na-realize at bukas babalik na sa pag-gym? Ganda ng tanong, no? Pero sino dito yung na-realize sa sarili niya na napaka-importante ng investment sa sarili niya? Yan, type me dyan sa chat. Kung ginagawa mo na siya, yan, okay yan. Yan, congratulations. Then kung ginagawa mo na siya before pero hindi lang siya nagiging consistent at plan mo bumalik, go ahead. Seryosohin mo. Kung seryoso ka sa business mo, dapat ganun ka ring kaseryoso, 'di ba? Sa sarili mo. Pag-build ng sarili mo. Kasi yung katawan natin is regalo yan ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya, nasa Bible, alagaan natin yung ating katawan. 'Di ba? Pagyamanin natin. 'Di ba? Alagaan natin. Hindi ko lang alam kung ano exactly yung Bible verse doon, pero nababasa ko 'yon, 'di ba? Kasi pahiram lang sa atin 'yan eh. Kailangan protektahan natin and alagaan. And meron akong isang quote na nabasa. Ang laging sinasabi ng mga quotes is, or sa movie, laging sinasabi, kailangan mong protektahan ang pamilya mo. Di ba? Naririnig nyo yun? Always, anumang yung mangyari, kailangan mo protektahan yung mga mahal mo sa buhay. Whatever it takes. Pero, paano mo mapoprotektahan yung mga mahal mo sa buhay but kung hindi mo kayang palakasin at protektahan yung sarili mo? Doon ko na-realize na tama. Unahin mo munang palakasin yung sarili mo. Protektahan mo yung sarili mo para, protektahan yung meaning to say, palalakasin. Okay? Alagaan. Kasi once nagawa mo yon, kaya mo ngayong alagaan yung mga mahal mo sa buhay at yung ibang tao na umaasa sa'yo. Type agree kung naniniwala kayo dun sa chat. Diyan sa chat, agree. Correct?
Ayan. So siguro bukas marami na ditong mag-story. My first day. First day sa gym. Ayan. Alam nyo, meron akong kaibigan na pastor. Um, Matagal ko na rin siyang kakilala, mga 2 years na rin. And sabi niya, Sir Jay, thank you pala sa pag-story mo kasi yun yung lagi ko nakikita yung story mo. Hindi man ako everyday nag-stories dun sa workout ko, pero kaya ko siya talaga ginagawa kasi nga gusto ko na may makakita na ibang tao para ma-inspire at gawin din siya. And marami kong friends na nagulat ako nung nag-gym ako. Uy, nag-gym na rin siya. Nag-i-story na rin. Ay yung isang pastor na yon na nagsabi sa akin, dahil sa'yo, Sir Jay, nag-gym talaga ako. Thank you pala sa mga stories mo. Lagi ako nare-remind. And right now, grabe yung katawan ni Pastor. Ayan. Ayan. So gano'n, magagamit tayo as an inspiration. Kumbaga, nagiging good influencer tayo sa ibang tao. And dito na papasok bakit natin siya ginagawa. Yung purpose. Know why you're doing it. Kasi kung malinaw naman sa'yo, bakit mo siya ginagawa ako? Bakit ako nag-i-story? Gusto kong merong ma-reach na tao at makakita no na mahalaga na pangalagaan natin yung katawan. Mahalaga na ma-influence kita, ma-motivate kita, ma-inspire kita na mag-workout ka rin. Alagaan mo yung sarili mo. Bakit ako nagko-content? Kasi nga gusto ko ma-influence yung taong yun na i-apply mo yung sineshare ko. Or gawin mo rin yung ginagawa ko. Ganon yon. So yun yung mas malalim na dahilan. And dapat ganon din natin siya nakikita. Yung purpose. Know why you're doing it. Kasi kung sa simula, bakit ka mag-gym para sa wala lang, 'di ba? Para mag-selfie, mag-gym ka, selfie tapos uwi na, hindi rin 'yung tama. Tapos yung story mo pa after ganun lang yung ano mo, hindi rin siya okay lang na mag-selfie siguro o mag-shoot ka ng video kung talagang ginagawa mo naman talaga yung part mo. Pero alam niyo, may mga ganun talaga na gumagawa. And dati ginawa ko rin yata yun, yung una ko, mga 2018, nung nag-gym ako. Ayan, parang 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes lang ako sa gym, uwi na ako. Yun lang. So, yun yung sana na ma-realize natin. Ang pinaka-importanting dahilan, bakit ba natin ginagawa natin, yun yung gusto kong ma-communicate at maipasa sa inyo. Kasi once klaro yung purpose, once klaro yung why, di ba? Sabi nga sinasaba, kailangan malinaw yung why para madali na lang yung what and how. And naniniwala ako doon. Naniniwala ba kayo doon? Na dapat malinaw muna yung why para maging madali na lang yung next. What and how. And here in Clicknomics, no, sa ginagawa natin, it's not about more than just selling na ginagawa natin dito sa Clicknomics. We are on the business of changing people, developing leaders, coaches na magli-lead din sa ibang tao. And dito sa Clicknomics, no, dine-develop natin yung mga Clicknomics na maging influencer din. Kapag content creator ka na, consider as influencer ka na rin. Diba? Influencer ka ng good news. Influencer ka ng vehicle ng Clicknomics para ipakilala mo rin sa ibang tao. Influencer ka as a coach, educator. I-educate mo yung mga taong walang idea sa pagninegosyo tapos meron kang video na pinablish 10 paraan or 5 steps paano ka makakapag simula ng negosyo kahit beginner ka at wala kang experience. Imagine yung isang content mo na yon, pinablish mo online, tapos maraming nakapanood, and then yung beginner na yon right now, isa na sa mga, di ba, mga successful or kumikita na dito sa Clicknomics. Dati ganun din. Wala naman akong idea pagdating sa marketing. Wala akong idea pagdating sa content creation. May mga napapanood lang talaga ako sa online na consistent na ginagawa nila yon, and minodel ko. Ayan. So, takeaway dito sa ating training, lead yourself means anchoring your actions to a bigger mission.
Meron ka ng reason why. Malalim na yung why mo. And I believe, lahat naman tayo dito, lahat ng nag-join dito, kung agree kayo, lahat ba na nag-join dito is, nag-join kayo kasi nga, meron kayong malalim na dahilan bakit nag-join kayo sa Clicknomics. Okay lang ba na i-share nyo yung, yan sa chat, okay lang naman, share. Share mo kung ano yung reason why. Hindi kailangang mahaba, share mo in one paragraph or bullet points. Ano yung malalim na dahilan bakit mo ginagawa yung business natin?